ba yun? No? Panibagong araw, panibagong food and good vibes. And today mga katipsi, magluluto tayo. Meron tayong simpleng dish. Pwede itong pulutan, pwedeng ulam. Siyempre, Binalapot na kinamatisang baka. ngayon ko lang lulutuin to. Sana masarap yung kakalabasan. Huwag natin patagalin to. Let's go! Mga katipsi, ito yung part ng baka na gagamitin natin, no? Itong bottom round steak para medyo may konting taba-taba. Tapos sasamahan natin ng beef neck. Yan, para may buto-buto. Siyempre para enhance yung lasa. Mas masarap yung lasa ng sabaw natin. Ngayon papalambutin muna natin tong mga baka. At the same time, magkikreate na rin yan ng masarap na sabaw. So lagay lang muna natin dito sa tubig. Lagay natin itong mga pampalasa, kamatis, red onions, green onions, at celery. And pamintang buo. Konting salt at saka beef cubes. Takpan lang natin at pakuluan natin ng mga 1 oras. At ayan nga mga katipsi, after 1 hour, nahunin natin lahat to, tapos papalamigin lang natin, and then hihiwain natin ng maliliit. Tapos itong sabaw mga katipsi, sasalain natin yan kasi ito yung gagamitin natin sabaw after natin igisa itong mga baka. Simulan natin maghiwa, no? Yung beef natin, hiwain lang natin ng ganito. Parang pa-square na maliliit. Parang gumagawa tayo ng pares. Hiwang pares. Pero hindi naman pares itong gagawin natin. Yan. Masarap din yung mga taba-taba na yan, no? Ganito kalalaki lang yan. Pero kung gusto nyo mas malalaki pa, it's up to you, no? Mga ganyan lang. Okay? Tapos itong mga buto-buto naman natin, kasi nakita nyo, di ba? Daming laman yun, no? Tatanggalin natin. I-debone natin yan. Tapos hiwain din natin ng maliliit. Medyo matigas pa ito mga katipsi kasi 1 hour lang naman natin ito pinakuluan. Pero mamaya kasi pag after natin igisa ito, papakuluan pa natin. So didebone ko lang lahat yon, tapos hihiwain ko ng maliliit. Para mabilis, balikan ko lang kayo. Mga katipsi, nahiwa na natin ng maliliit itong meat. Na-debone na natin yung mga buto-buto. Ngayon naman, simulan na natin mag-gisa. Salain muna natin itong sabaw bago natin simulan pala mag-gisa kasi ibubuhos natin ito dun. Yan. Ito yung magsisilbing sabaw natin. Yan, wow, bango! Nakakreate tayo ng broth. Ito na yung ating beef broth. May nabibili naman mga katipsi, pero syempre iba pa rin yung talagang natural. Lagyan lang tayo ng konting olive oil. Kasi gagamit tayo ng butter mga katipsi para hindi masunog yung butter natin. Pag medyo mainit na yung kawali natin, lagyan na tayo ng mga 2 kutsarang butter. Tunawin lang natin. And then mag-isa na tayo ng bawang. Ayan, gagawin lang natin itong golden brown mga katipsi. Ayan, pag brown na mga katipsi na ganyan, lagyan na natin yung sibuyas at luya. Tapos gisa-gisa lang natin. Haluin natin. Ayan, palabasin lang natin yung aroma. Ayan, ang bangulan niya. Tapos sunod na natin itong kamatis. Ayan. Itong kamatis, lulutuin talaga natin itong mga katipsi, no? Yan talagang parang medyo durog na siya. Kasi nga, kinamatisan itong gagawin natin. Kapag durog na yung kamatis natin, tabi ko lang dyan, lalagyan natin yun ng konting tomato paste. Parang ito na rin yung magsisilbing pangkulay natin. At saka konting asim, syempre dagdag dyan sa asim ng kamatis. Gisa-gisa lang natin para maluto din itong tomato paste. Ayan, tapos na natin mag-isa itong aromatics. Pwede na natin ilagay yung meat. Yan. Lagyan na natin ng konting mapalasa yan, ground black pepper. Saka konting salt, no? Kasi yung sabaw natin, malasa na yun. Konting salt lang. Adjust na lang natin yan mamaya. Tapos, halu-haluin lang natin para mag-isa rin yung meat. Mga katipsi, after natin mag-isa, lagyan na natin yung sabaw. Submerge lang natin kasi papalambutin pa natin. Pakuluan pa natin ito mga katipsi ng mga 1 hanggang 1.5 oras para talaga malambot na dito. Yan. At habang pinapalambot natin yung ulam natin, gawa muna tayo dito ng toasted garlic kasi ito yung gagamitin natin pang toppings mamaya. Ayan, ganun lang kabilis mga katipsi. Okay na tong toasted garlic natin. Tapos tong beef natin mga katipsi, 30 minutes na lang luto na to. Talagyan ko ng konti pampalasa, dagdag pampalasa natin patis. Okay?
Habang hinihintay natin yung maluto mga katipsi, gusto ko lang i-shout out si Jed at ang Makadangdang family. Ayan, namit ko sila dyan sa komisari. Pati si Gian, namit ko rin sa komisari. Thank you, maraming salamat sa panonood niyo mga katipsi. Salud! At balikan na nga natin itong ulam na ginagawa natin mga katipsi. Ayun, wow, after isang oras, malambot na itong mga meat natin. So okay na ito mga katipsi. Pero hindi pa dyan yung nagtatapo syempre. Kasi medyo gagawin nating malapot to. So, meron ako na-ready ditong slurry. Slurry yan na may water. Ito yung gagamitin natin pang palapot. Pero kung ayaw nyo ng malapot mga katipsi, kahit hindi nyo nalagyan nito. Pero maganda kasi dito, syempre, medyo malapot. Para medyo saucy yung dish natin. Tansyahin nyo lang, tamang lapot. No, gaano kalapot ang gusto nyo. Yan, sa akin tama na to. Yan, yung medyo tamang lapot lang. Masarap dyan mga tips yun. May medyo mga taba-taba na ganyan, di ba? Para may konting spice, lalagyan natin yan ng green chili. Itong sili na to mga katipsi, hindi to bell pepper, mukhang bell pepper. Nakalimutan ko yung tawag dito, pero malaking green chili to dito sa San Diego, galing tong Mexico. So medyo maanghang din to, para siyang green chili. Siguro parang siling panigang dyan sa atin. Yun ang ilagay nyo. Pero kung gusto nyo mas maanghang pa, pwede nyo malagyan ng Thai chili o yung pulang sili. Okay? Tapos syempre damihan natin tong green onions. Yan, masarap. Yun boom! Yan, tapos lalagyan ko nitong toasted garlic natin sa ibabaw. Yan, para mas masarap, di ba? Yan. Yan. Yan, tapos halu-haluin lang natin yan. Ayan, wow, bango mga katipsi. Wow, napakasimpleng dish, napakasarap, pwedeng pulutan, pwedeng pang-ulam. Yun mga katipsi, luto na tong dish natin. Tara, kain tayo. Boom! Ayun mga katipsi, luto na itong putahin natin. Yung sabaw natin, yung saucy lang siya mga katipsi, hindi yung masyadong maraming sabaw. Pero kung gusto niyo naman ng maraming sabaw, damihan niyo yung sabaw, damihan niyo yung tubig na ilalagay nyo, it's up to you. Pero gusto ko kasi ganito yung sauce sila. So, parang beef soup siya, no, na parang pares, pero hindi siya pares. Ayan. Wow. Tikman natin mga tips. Hindi ko pa tinikman eh. Tinikman ko kanina yung sabaw para matansya ko yung alat. Pero hindi ko pa tinikman yung as it is talaga yung luto na. Ayan, wow. Salud mga tips. Kain tayo. Nakachamba na naman mga tips. Sarap. Gusto ko to. Pwede yung subukan mga tipsy. Siyempre, may sa kanin. Tapos yung patis na may kalamansi. Yan, masarap yan. Oh. Wow. Mas masarap yung nilagyan ko ng kalamansi Actually, lime yun. Parang kalamansi din. Mas masarap siya. Mas nag-complement yung lasa. Bagay sa may kalamansi. Gawin niyo mga katipsy. Padali lang naman, di ba? Wala kasi ako maisip luto. Kaya alam niyo naman, halos lahat yata naluto na natin, di ba? Ngayon ko. Hindi kaya ako gumawa ng kinamatay isang baka. Pero gusto ko yung saucy. Sinabawan siya, pero saucy yung sabaw. Kain na ako mga katipsi, gutom na ako eh. Kaya pa ako nagba-vlog, kaya pa ako nagluluto, siguro mga 8 9 ng umaga. Mag-aalauna na ngayon. Ang lambot ng meat. Halos 2 oras natin pinakulan. Actually, tama-tama na yung alat na nagawa natin. Para di mo nalagyan ng patis. Pero masarap talaga kapag meron yung kalamansi. Tapos, garlicky flavor siya. Kasi dami natin nilagay na garlic, di ba? Doon pa lang sa gisa, di ba? Marami na tayo nilagay na bawang. Tapos yung toppings natin. Itong sili na nabili natin, itong green di sa manghang. Tama lang, parang may konting anghang at asim. Pero tamang-tama siya dito sa dish natin. Siling panigang, nilagay nyo. Champion. Masarap pa dito mga katipsi. Bukod na sa beef na nilagay natin, tsaka yung buto-buto, pwede nyo itong lagyan ng yung balat ng baka para talagang maging mas malapot siya. Kasi yung collagen ng baka, di ba, sasama siya sa sabaw. Mas magiging malapot yung sauce niya. Mas masarap to ulam kaysa pulutan. Wala akong nabilhan ng balat ng baka, pero kung meron, lalagyan ko sa ano eh. Kasi wala mo din naguluto, tagay mo. Sampo. Kailang ulit tayo nakapagluto mga katipsi, no? Nakikita kasi ako sa labas, kailan ka ulit magluluto. Kasi minsan lang tayo nakakapag-upload eh. Kaya yung nagluto ako. Gusto nyo mga katipsi, yung dish natin today. Pwede nyo tayo, madali lang naman yun. Pakulo, hiwa lang naman yung matagal eh. Pero hindi, tsagain nyo lang din, di ba? Pwede nyo pang business to, mga karinderya, di ba? Gusto nyo, para maiba ng konti. Para sa menudo. Parang sa menudo. Para menudo lang. Menudo, baboy yun, di ba? Ito baka to eh. Para siyang ganon, pero hindi naman ganon. Yung lasa niya hindi ka lang.
Malayo. More flavor talaga yung kamatis. Tapos talaga man itong patis. Mas masarap siya. Kasi maasim-asim. Habang kumakain mga katipsi, kwentuhan lang tayo, no? Kasi may mga nagtatanong, mga katipsi, bakit wala pa yung family mo dyan sa US? Kailan mo sila dadalhin dyan? Gano'n ka nakatagal ka ba dyan? May mga bago kasi tayong nanonood na ngayon lang nila nakita. So, late nila lang sila nakakanood. Ang latest video natin. Teka. Bago pa lang kasi ako dito sa US, mga katipsi, 3 years pa lang ako. Immigrant kasi ako, green card. So, pinasis ko yung family ko last year, ang August. Hopefully, sana next year nandito na sila. Naabangan ko rin, siyempre, namimiss ko yung family ko. Di ba pa rin, siyempre, yung kasama natin, pamilya natin, di ba? Marami nakaka-relate sa akin dyan, lalo na yung mga tatay, di ba? Mga magulang na pupunta ng ibang bansa, yung mga OFW sa ibang bansa, hindi man dito sa US, di ba? O kahit yung nandito sa US, na nauna sa family nila, yeah, medyo mahirap din, siyempre, mga kapatid, kasi nakakalungkot minsan dahil, siyempre, namimiss mo yung family. Pero ganoon talaga, siyempre, lalo na pag tatay ka, you have to hindi naman sacrifice, parang you have to, kailangan mo magtiis, parang gano'n. Hindi naman sacrifice, parang kailangan mo magtiis, di ba? Kasi para sa akin bukasan ng family mo, di ba? Para mabigyan mo sila ng magandang buhay. Diba? Eh, syempre, alam mo naman sa Pilipinas, di ba? Hindi naman sa inaano natin. Alam naman natin lahat, medyo mahirap ang buhay sa Pilipinas. Kaya kung may mga opportunity tayo makapunta sa ibang bansa, hindi na naman dito sa Amerika, kaya ang daming OFW, di ba? Kasi alam natin na doon, sa ibang bansa, malaki yung chance natin na mabigyan ng magandang kinabukasan, magandang buhay ng mga anak natin. Kaya konting taste lang, mga OFW, tulad ko na malayo pa sa pamilya, di ba? Konting taste lang. Lahat naman ng sakripisyo, naniniwala kasi ako lahat naman ng sakripisyo is may magandang bunga sa dulo yan. So, konting taste lang. Tiisin mo lang rin yung lungkot. Dito kasi swerte ko lang kasi kasama ko yung magulang ko, di ba? Mga kapatid ko kahit paano. Minsan nalilibang ako, di ba? Kaya ako puro work lang, mas madalas work, bahay. Pag weekend, nakagala-gala, konti. Medyo okay din. So, libangin mo lang yung sarili mo para, siyempre, hindi ka malungkot. Saka, iba naman na ngayon eh. Ngayon, pwede mo naman makausap yung family mo anytime you want, diba? Kasi may internet. Mas mahirap yung panahon noon, diba? Na phone lang o sulat-sulat. Ayun, kaya kahit paano, medyo naiibsan yung lungkot mo. Stick lang sa goal. Stick lang tayo sa goal. Ay, may nagtatanong pa sa akin, mga tipsi, bakit? Wala pang sasakyan dyan, ba't di ko bumili ng sasakyan? Nasa Amerika ka naman. Actually, mga katipsi, kung gusto kong bumili ng sasakyan, pwede naman akong bumili. Anytime na gusto kong bumili, pwede naman kasi dito, madali lang makabili ng sasakyan eh. Pwede kang kumuha dito kahit walang down, di ba? Alam niyo yan. Mga Pilipino nandito, kahit walang down, makakakuha ka ng sasakyan dito. Pero kasi para sa akin, so, isa ko lang naman dito, di ba? At saka mayroon silang mass transportation dito na okay naman sa akin yung bus sa trolley. Okay naman sa akin yun kasi sanay naman ako mag-commute dahil sa Manila ako nag-work sa Makati before. Talagang dun bus, di ba? Tsaka LRT. Kaya sanay ako. This is mas maganda nga dito eh, di ba? Tapos, alam niyo mga tipsy, $2.50 lang. Let's say $5 balikan lang nagagastos ka sa pamasahe ko. Pag nagko-commute ako na ganyan, pag mass transportation. Pag nag-kotse na ako, babayaran mo yung kotse, insurance, parking, gas, maintenance, di ba? Ang dami. So, instead na i-gastos ko dun, iiipon ko muna, di ba? So, pag parating na yung family ko, hopefully, next year, sana, early next year, hopefully, or sana hopefully mga June. Sana. Kung magtuloy-tuloy, is nandito na sila. So, bago sila dumating, doon ako bibili ng sasakyan. Para sa akin, mas mabilis ako makapag-ipon kapag wala akong sasakyan. At saka isa pa, problema pa sa parking. Sa labas ka magpa-park. Pag uwi ko ng trabaho, gabi na, di ba? Wala na, puno na yung parking dyan, malayo na ako makakapark. Maraming reason. Pero ang pinaka-reason talaga doon is tinatawag nilang delayed gratification, mga kapitsi. So, konting tiis, konting tiyaga, konting sakripisyo, di ba? And eventually, saka natin aanihin yan lahat ng pinaghihirapan natin at sakripisyo natin. Tandaan niya yung mga tips eh. Pero kung may pambili ka namang sasakyan, why not? Di ba? Sino pa namang ayaw ng sasakyan, di ba? Pero ako kasi, para sa akin lang, mas makakatipid ako kapag wala pa akong kotse. At okay naman sa akin na mag-commute. Sanay nga kasi ako mag-commute. Kaya okay lang sa akin yun. Pero sa Pilipinas, kailangan ako. Pero sa Pilipinas, mayroon kami kotse doon. Ibang kotse? Mitsubishi Expander. Ayan. Kasi nga, yung mga anak ko, ayaw ko pag-commute, lalo yung babae kong anak. Kasi yung anak kong babae, yung lalaki ko, okay lang kasi nagko-commute yun minsan eh. Yung anak kong babae kasi ayaw ko pag-commute yun. Minsan kasi di ba, manakakasaya yung mga shackle dun sa jeep. Nagkaalala ako, kaya pumili ako ng sasakyan. Para safe sila. Nandun pala ako sa Pilipinas, masasakyan na namin yun. Pero dito, kasi isa ko lang naman, okay lang ako, mag-isa ko lang, kaya okay pa ako sa commute. Kaya maraming sira ulo sa yung mga hindi marunong
commit dyan. Minsan, ibibideo ko pa paano. Minsan may nagko-comment kasi, paano ba mag-commit? Di pa ako nakarunong mag-bus, ganyan. Paano ba? Akala kasi nila hindi possible. May mga Pilipino kasi galing Pilipinas, akala nila, pagdating nila dito sa US, kailangan mo talaga ng kotse. No, hindi. Meron silang mass transportation dito. Napakamura pa. Halos bigay na nga lang di ba? Diba? Pag umaga, di ba? Umaga, magko-commit ka, di ba? Hanggang alas 6 yata ng hapon yun, $2.50 yun. $2.50. Di ba? Bumaba ka, nagdala-gala ka, babalik ka na sa bahay mo, di ba? Uwi ka na. Yun pa rin yun. Pagka-tap mo ng card mo, nakalagay pa rin doon, transfer, nakalagay lang transfer. I think until 5 or 6 p.m. yung $2.50 mo. Ako kasi, pag out ko sa trabaho is 7:30. So, pag tap ko uli, another $2.50. Kaya $5 palitan na yun. Umaga hanggang hapon, $5. Pero kung umaga ka magagala-gala or one way ka lang, di ba? Puntahan ka, bus, babalik ka. $2.50 lang. Hindi siya tulad sa Pilipinas na kada baba mo, pag sakay mo may bayad, di ba? Hindi ganun. Kahit mag-transfer ka ng trolley, same pa rin yung bayad mo. Iisa lang yan, MTS. Trolley at bus. So, $2.50 na magastos mo. Imagine, $2.50, i-compare mo kung may sasakyan ako, di ba? Magkano babayaran ko? Insurance, maintenance, siguro every month, mga $600, $700, di ba? Sabi naman yung iba, nagsasuggest din sa akin na, ba't di ka bumili muna nung putsong sasakyan, di ba? Yung yung mga matataas na yung mileage, kasi may nagagamit ka. Still, di ba? Babayaran ko yun, magkano? $2,000, $3,000, $4,000, di ba? Tapos, eventually, masisira. Diba? Kung problema ko yung parking, babayaran parking, maintenance din nun, syempre, may maintenance ka. So, parang magsasayang lang ako ng pera ko. Para sa akin, hindi ko pa siya needs sa ngayon. Para sa akin, hindi siya smart kung bibili ako ng sasakyan. So, ina-advise din kasi ako ng kapatid ko, si Junior. Financial analyst kasi yun. Sabi niya sa akin, kung gusto mo bumili, pero ito yung mga magagastos mo. Kukwentahin niya sa'yo, ito yung magagastos mo. Ito yung maiipon mo in a year. At makikita mo, laki na maiipon ko in a year kung hindi ako magsasakyan. Kaya sabi ko, okay lang naman ako mag-commute sa ngayon. Ayun, konting tiis na mga katipsi, syempre. Sabi nga, delayed gratification. Saka natin naanihin yan eventually. Kaya tayo mga katipsi. Ayun, sa mga nagtanong, yun ang sagot. So, hopefully, sana nga, next year, nandito na family ko. At sasama ko sila sa vlog. Minsan nag-upload na ako, umuwi ako ng Pilipinas ng May. Kasama ko sila sa video. So, siguro yung iba nakilala na sila. So, kaya maraming salamat mga katipsi sa patuloy na sumusuporta sa channel natin. Ayan, nasusubaybayan nyo yung journey ko from Philippines to here sa US. Minsan namimit ko sa labas, kumusta? Nakita-panood ko. Yung pag-alis mo hanggang ngayon. Lalo na yung mga tita na namimit ko sa labas. Okay lang yan. Sabi niya, ganyan talaga sa umpisa. Kasi sila ganun din sila dati. Kaya nakaka-relate sila sa akin. Sa umpisa talaga ganyan. Kunting sakripisyo lang. Makakasama ko rin yung family mo dito eventually. So, hoping na ako. Sana nag-share dito kasi na. Kaya mga tipsy, nandito na lang muna yung video natin. Sana nagustuhan nyo ang ating simpleng dish at konting kwentuhan. Hanggang sa susunod yung video natin mga katipsy. Maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa channel natin at umaabot at tinatapos yung video. I-like nyo na rin yung video natin para mas masuggest pa sa iba mga katipsy. Hanggang dito na lang muna. Always remember, stay tipsy lang. Tubig lang muna tayo. Salud!